بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatuh. Lahat ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa nag-isang nagpinagkapaglikha. Walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Purihin natin ang Allah subhanahu wa ta'ala at pasalamatan natin siya at hingin natin siya ng tulong at kapatawaran sa ating pagkakasala. Ako sumasaksi na walang ibang Diyos na dapat sambahin manliban lamang sa Kanya, at ako sumasaksi na si Propeta Muhammad ay Kanyang sugo. So inshallah, ating ipagpapatuloy ang ating talakayan. Kabilang sa mga kadahilanan o gawain o pagsuway sa mga utos ng Allah subhanahu wa ta'ala na naging dahilan para sa isang taong gumawa nito ay paparusahan siya sa loob ng libingan, ay walang iba kundi ang pagsisinungaling, pagtalikod, pag-iwan sa Quran, at gayon din ang pagsizina o pangangalunya at ang riba. Ang riba, ito ang yusuf, ito yung pinagbawal na pagtaas ng porsyento mga patungkol sa business at iba pa. So dito inshallah ay bibigyan natin ng hadith ang mga bagay na atin nabanggit inshallah subhanahu wa ta'ala. Ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ipinaalam sa kanya ng Allah subhanahu wa ta'ala ang iba't ibang uri ng mga bagay o gawain na magiging sanhi para sa isang tao ng kaparusahan sa loob ng libingan. Ito ay naiulat mula kay Imam Bukhari fi sahihi fi kitab al-janaiz babu ma qila uladi al-mushrikin, na kung saan iniulat mula kay Samura ibn Jundub qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idha salla salatan aqbala alaina biwajhihi faqala man ra'a minkum al-layla ru'ya. Mula kay Samura ibn Jundub na sinabi niya na sa tuwing ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam siya ay nagdarasal, pagkatapos niya magdarasal siya ay pupunta sa amin, aharap sa amin, at pagkatapos siya ay magtatanong, at ang kanyang isa sa mga katanungan, sino ang isa sa inyo ang nakakita ng panaginip sa gabing ito? Qala fa in ra'a ahadun qassaha fayaqulu ma sha Allah wa sa'alna yawman faqala hal ra'a ahadun minkum ru'ya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung sino man ang nakakita o kung sino man ang isa sa inyo ang nakakita ay ipagsabi niya ito, isalaysay niya ito o ikwento niya ito. Kaya sasabihin niya at sinabi Masya Allah, kaya't sinabi ng mga sahaba Masya Allah. Gayon din ay sinabi ng mga sahaba, kami ay nagtanong o siya ay nagtanong sa amin sa isang araw, at sinabi niya hal ra'a ahadun minkum ru'ya, meron bang isa sa inyo ang nakakita ng panaginip? Kulna la, at sinabi ng mga sahaba wala kaming nakitang panaginip. Qala, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakinni ra'aytu laylata rajulaini atayani fa akhadha bi yadi fa akhrajani ila al-ardi al-muqaddasa. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngunit ako, meron akong nakita sa aking panaginip na merong dalawang lalaki pumaritos at pumaroon sa akin o lumapit sa akin, dumating sa akin at kinuha ang aking mga palad o aking mga kamay. At pagkatapos sinamahan nila ako sa sagradong lugar o sagradong kalupaan.
فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده قلوب من حديد قال بعض أصحابنا عن موسى إنه يدخل ذلك القلوب في شدقه حتى يبلغ فقاه ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك وليتم شدقه هذا فيعود فيصنع مثله. Ito ay hadith na kung saan hadith na binabanggit natin na bila pagpapatuloy sa hadith na ito, nung siya ay dalhin ng dalawang lalaki sa kanyang panaginip, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang sagradong lupain, ay doon nakita nila na habang sila ay paparoon sa lugar na iyon, ay nakita nila ang dalawang lalaki na ang isa doon ay nakita niya ang isang lalaki una niya nakita yung isang lalaki na kung saan nakaupo at gayon din yung isa nakatayo. Yung isa nakatayo. Na yung isa na yung pangalawang lalaki ay ang kanyang dala-dala, meron siyang dala-dala na taga o kawil sa kanyang kamay. Sinabi ng iba sa pagkaka-narrate ng hadith, ay sinabi ng isa sa amin na kung saan mula sa isa sa amin ay ito na salaysay mula kay Musa alayhi salam na katotohanan ito yung kawil o taga sa kanyang kamay na itataga o kaya ito ay papasok sa yung taga na yun, yung kawil na yun, sa isa sa mga corner, isa sa mga bahagi ng kanyang bibig. Isa sa mga bahagi ng kanyang bibig, at pagkatapos ito ay pupunitin ang kanyang bibig sa pamamagitan ng taga na yon hanggang sa ito ay makarating sa likod ng kanyang ulo. Na'udhu billah. At ito ay gagawin niya sa kabilang side naman, sa kabilang corner naman ng kanyang bibig, kaliwat kanan ibig sabihin. At pagkatapos na mangyari ito, babalik ulit ang kanyang original na hitsura, ang kanyang dating hitsura, at pagkatapos ay uulitin ito ang mangyayari sa kanya hanggang sa araw ng pagkabuhay muli. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, ma hada?" Sinabi niya, "Ano yaon?" Tinanong niya sa kanyang dalawang lalaking kasama. Qala, sinabi ng dalawang lalaki, "Intaliq." Sabi niya, "Keep on going." Manatili ka lamang sa paglalakbay. Pantalakna hatta atayna ala rajulin mudtaji'in ala qafahu wa rajulun qa'imun ala ra'sihi bifihrin aw sakhratin fayashdaqu bihi ra'sahu fa idza darabahu tadahdaha al-hajaru fantalaka ilayhi liyakhudhahu fala yarji'u ila hadhihi hatta yaltatima ra'suhu wa 'ada ra'suhu kama huwa fa'ada ilayhi fadarabahu. At habang sila ay patuloy sa paglalakbay na kung saan nakita nila ang dalawang lalaki o ang dalawang lalaki, at ang isang lalaki ay nakahiga o nakatihaya, at ang isa naman mayroong isang lalaki sa kanyang ulong banda na nakatayo na dala-dala ito ang napakalaking bato na kung saan yung bato na ito ay inihahampas sa pagmumukha ng isang lalaki hinahampas ang pagmumukha ng isang lalaking nakatihaya. At pagkatapos itong hampasin ng bato na kanyang dala, ang bato ay gugulong, at pagkatapos ito ay kukunin niya, at pagkatapos gumulong ito ay kukunin niya. At pagkatapos na kunin niya ito, habang ito ay babalik yung isang lalaki, ibabalik yung kanyang hinampas na ulo sa original na hitsura niya. At pagkatapos nun, babalikan siya nung naghampas, at ahampasin din ito paulit-ulit ng ganun na lalaki. So ito ay paulit-ulit na gagawin sa kanya hanggang sa bangunin siyang muli ng Allah subhanahu wa ta'ala. At dito ay nagtanong din si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pagkatapos sa pagkasabi niya, "Qultu,
man hada? Qala intalik, fantalakna ila thaqbin mithla at-tatur, a'lahu dayyikin wa asqaluhu wasi'un yatawaqqadu tahtahu naran. Sabi dito ay sa isang hadith at pagkasalaysay mula kay Imam Bukhari, nung tinanong ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung ano yun, sinabi ng dalawang tao na dala sa kanya, keep on going, manatili ka sa paglalakbay. So kami ay nanatili sa paglalakbay hanggang sa dumating kami sa parang isang butas, isang hurno, like yung tanur. Ibig sabihin ng tanur, ito ay parang isang oven, isang hurno, na kung saan napakakipot sa itaas nito, yung butas, at doon sa yung kanyang espasyo, napakakipot, at pagdating sa baba ay maluwang pagdating sa baba. At sa ilalim nito ay mayroong apoy, at ang apoy na ito ay sinisindihan. At kapag sinisindihan ng malakas at lalapit doon sa hurno na kinaroroonan dahil ng mayroong tao dito sa loob, ay yung taong nakalagay doon sa parang hurno na binanggit natin kanina, parang butas, na kung saan pag lumapit na yung apoy sa kanya, na ilalagyan nila ay sila ay papaytaas, na para bagang sila ay gusto nang lumabas, ngunit sila pwedeng lumabas, hindi sila na kayang lumabas doon sa kinaroroonan nila. At kapag ang apoy na ay lumiliit at ito ay humihinto, ay babalik siya sa baba para sa kanilang para sa kinaroroonan, para sa baba, para sa kinaroroonan nila. So hanggang sa ito ay paulit-ulit na gagawin sa kanila. At dito sa loob ng hurno ay merong dalawang tao, babae at lalaki, na nakahubot-hubad. So sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu, ma hada?" Ano yaon? Ano yung mga yaon? "Qultu man hada?" Qala intaliq. Fantalaqna hatta atayna ala nahrin min damin fihi rajulun qa'imun ala wasati an-nahri. Qala Yazid wa ووهب بن جرير عن جرير بن حازم وعلى شط النهر رجل بين يديه حجارة فأقبل الرجل الذي في النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رمى في فيه بحجر ويرجع كما كان. So dito sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung saan after na nakita nun nasa oven, sabi niya, ano yaon? Sabi niya mga tao, sabi ng dalawang tao na nagdala sa kanya, sabi niya, keep on going. Pagpatuloy ka sa paglakbay. At pagkatapos nito ay pagpatuloy sila sa paglalakbay. So hanggang sila sa makarating sila sa isang blood nahar, sabihin river of blood, isang sabihin nating river. Okay, alam natin yung river, isang batis o isang tinatawag na kalimutan ko sa Tagalog yung river. Okay, so ito ay isang sabihin natin parang dumadalo dito ang tubig. So dito ang kunit ito ay dugo. Okay, so ngunit doon sa river na yon ay merong isang taong mayroon doon na nakatayong lalaki. At doon sa baybayin ng river na yon, river na yon ay merong isang tao naman doon na kung saan meron siyang mga daladalang bato, na kung saan ito yung panggamit sa kanya. Ayon kay Yazid Wahab ibn Jarir, na naiulat mula kay Jarir ibn Hazim, doon sa halit ganun ay doon sa baybayin ng river na yun ay merong isang lalaki na nakaharap doon sa lalaki nandoon sa river, at pagkatapos, kapag ang nag-uumpisang umalis o lumakad yung taong nasa river na yun, ay para mamaraos o para umalis doon, ay ang gagawin ng lalaking nasa baybayin ng river na yon ay babatuhin niya ng batong daladala niya sa kanyang bibig, at ito ay babalik hanggang sa babalik siya doon sa kanyang kinaroroonan. At ito ay pag bumalik niya ay gusto na pa rin niyang umalis doon, ngunit babatuhin din siya hanggang sa siya hindi makaalis at
babalik siya doon sa kanyang kinaroonan. At ito ay paulit-ulit na gagawin niya hanggang sa siya ay bawihan ng muli. At dito nagsalunod si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Qultu ma hada?" Sabi niya, "Ano yaon?" Sabi niya, ito ay sabi niya, "Intaliq." Sabi niya, "Ikaw ay mahinahon, keep on going. Manatili ka sa paglalakad." At pagkatapos ay nanatili sila sa tinatawag na paglalakbay hanggang sa sila ay nakarating sa isang luntiang hardin. Nakarating sila sa luntiang hardin. Pantalaga hatta antahayna ila rawdatin khadra fiha shajaratun 'azimatun wa fi asluha shaykhun wa sibyanun wa ila rajulun qaribun min asy-syajarati baina yadayhi narun yuqiduha fasa'ida bi fi syajarati wa adkhalani ila akhir al-hadith. Sinabi niyon ay ano yaon, hanggang sa sabi niya magpatuloy ka sa paglalakad, at kami ay nagpapatuloy sa paglalakad hanggang sa kami ay makarating sa isang luntiang hardin na kung saan dito ay merong isang dambuhala at napakalaking kahoy. At sa paanan ng kahoy na ito, sa dambuhala ng kahoy na ito, ay merong may isang matandang lalaki at mga kabataan. At sa harapan ng malaking dambuhalang puno na ito ay merong isang tao na merong isang nilalang na kung saan siya ay nagsisindi o gumagatong ng apoy. At pagkatapos dinala nila ako papuntang itaas ng puno, at doon ay merong isang bahay, merong isang tahanan, at kami pinapunta doon. Dinala nila ako doon at wala akong nakita, sabi ni Propeta Muhammad, wala akong nakitang napakagandang tirahan o napakagandang bahay maliban lamang itong bahay na ito. At doon ay meron doon sa loob ng bahay na o tirahan na yon ay merong mga matatanda at merong mga binata at mga babae at mga kabataan. At pagkatapos nilabas nila ako at dinalaan nila ako sa pataas pa, doon pa sa itaas nung punong kahoy, nung dambuhalang puno na yon. At pagkatapos ay meron doon isang tahanan. At doon sa loob ng tahanan ay napakaganda, na mas maganda pa doon sa unang tahanan na aking pinasukan. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At doon sa tahanan na yon ay merong mga matatanda at merong mga binata. So sinabi ni Propeta Muhammad, sinabi ko sa kanila, sa gabing ito ay pinasyan niyo ako sa gabing ito. Kaya nga sabihin niyo sa akin ang mga bagay na aking nakikita. Sinabi na nagdala sa kanya, gayan ay gagawin namin sa iyo. Yan ay gagawin namin sa iyo. Ang iyong unang nakikita na yung tao na siya ay hinati ang kanyang bibig, ang kanyang pisngi sa pamamagitan ng kawil o sa pamamagitan ng taga. Siya yung tao na kung saan sinungaling. Siya yung tao na sinungaling, na mahilig magpakalat ng walang katotohanan at walang katuturan, hanggang sa ito ay kumalat sa mga tao at lumaganap. So ito na mga tao nagsisinungaling, na ang kanilang mga kwento, ang kanilang mga sinasabi ay parang torong kasinungalingan at napakalayo sa katotohanan. So napakadelikado na ang isang tao na nasasanay sa pagsisinungaling. Sa kadahilanan ay susulat siya ni Allah subhanahu wa ta'ala na kabilang sa mga sinungaling. So naway protektahan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala laban sa pagsisinungaling, at igawad sa atin ang kabutihan, at igawad sa atin ang katapatan. At sabi na, at bilang pagpapatuloy, sinabi nang nadala sa kanya, at yun na nakikita mo, at ayun na nakikita mo na tao na ito, ay ito ang gagawin sa kanya hanggang sa araw na siya ay bangunin muli. At itong nakikita mo naman na tao na hinahampas siya sa pamamagitan ng bato, ay ito yung mga tao na binigyan ng kaalaman ni Allah subhanahu wa ta'ala ang banal na Quran. Ngunit ito ay tinulugan niya pagdating ng gabi, at hindi niya ito isinakatuparan ang nialaman ng Quran sa tuwing darating ang umaga. Ibig sabihin dito, yung mga tao binyaya ng Allah subhanahu wa ta'ala ng kakayahan makapag sa ulo ng Quran at maintindihan ang banal na Quran.
maintindihan ang mga rulings nito, maintindihan ang mga pamantayan nito, ay katotohanan sinasaulo nito, pagkatapos ay natutulog sa gabi, ibig sabihin pinabayaan nila ito, okay, pinabayaan nila ito ng walang sapat na kadahilanan, at pagkatapos hindi nila isa na sa buhay ang mga nilalaman ng banal na Quran. So napakadelikado, kahit mag-ingat tayo. So every time na tayo ay alam natin ang isa sa mga talata ng banal na Quran, pag sumikapan natin masaulo ito, at pag sumikapan natin na maisabuhay ito, upang sa ganun ay magkakaroon tayo ng gantimpala, at upang sa ganun ay mawawala sa atin o malalayo tayo sa kaparusahan sa loob ng libingan, inshallah subhanahu wa ta'ala. At sabi ng dalawang tayo ito kay Propeta Muhammad, ito ay mangyayari sa kanya hanggang sa siya ay bangunin muli na muling pagkabuhay. At itong nakikita mo na dalawang tao na nasa hurno, sinabi nila kay Propeta Muhammad, ay ito yung mga tao na kung saan nangangalunya. Yung daong taong lalaki at babae na kahubad-hubad ang nilagay doon sa hurno, at pagkatapos sinindihan sa ibaba ang apoy, at pag sinindihan ay pumapakawala sila na gusto nilang umalpas doon, ngunit hindi nila makakayanan, ay ito ay paulit-ulit sa kanila, isusunugin sila sa oven sa araw hanggang sa sila ay bangunin ng Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghuhukom. At ito nakikita mo na tao na binabato siya sa isang river na kung saan dugo, ay dito yung mga tao na gumagawa ng riba. Ito yung mga tao na nagdealing sa tinatawag na riba. At yung nakikita mong lalaki, ang matandang lalaki, sa paanan ng dambuhalang puno, at ito ay walang iba kundi si Abraham alayhi salam. At ang kasama napalibutan siya ng mga kabataan, ng mga bata, ay ito yung mga bata o anak ng mga tao na namatay na sila ay nasa kabataan. Namatay sila na hindi pa dumating sa kanila ang tamang pag-iisip o tamang edad. At yung nakikita mo na isang nilikha na mayroong isang na gumagatong siya sumisindi siya ng apoy. Ito ay walang iba kundi si Malik, isang anghel na siya yung tagapangalaga ng impyernong apoy, tagapagbantay ng impyernong apoy. At ang unang tirahan at tahanan na yung napasukan ay walang iba kundi ito yung tahanan ng mga lahat ng mananampalataya sa pangkalahatan. At itong tahanan na kung saan andito ka ngayon, ito yung tahanan ng mga syuhada, ng mga martyrs. Ito yung mga tahanan ng mga naninirahan ito yung mga tahanan na dito titira yung mga martyrs, yung mga namatay sa pakikibaka sa landas ni Allah subhanahu wa ta'ala. At ako si Anghel Gabriel, at ang kasama ko ay si Mikael. So dalawang anghel ang dumating sa kanya para dali at pasyal sa mga lugar na ito. Sabi ng Mikael at saka ni Anghel Gabriel, sabi niya, itaas mo, tumingala ka sa itaas. Tumingala ka sa itaas. Kaya nga tiningala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang kanyang ulo sa itaas, at nakita niya, sabi niya, nakita ko sa aking itaas ay napakang bagay na kung saan maulap, isang maliwanag at maulap. At sinabi sa kanya, ito yung magiging tahanan mo. Subhanallah. Ito yung magiging tahanan mo. Sinabi ni Propeta Muhammad, hayaan niyo akong pasukin, hayaan niyo akong pumasok sa aking tahanan. Sinabi ni Anghel Gabriel at saka ni Mikael, sabi niya, ay hindi mo pa nakumplito ang iyong buhay sa ibabaw ng mundo, kaya kumplituhin mo muna, at pagkatapos ikaw ay makakapasok. Okay? So ito ay matatagpuan sa Bukhari, Kitab Al-Janaiz, na sinabi natin kanina. It's a lengthy hadith. So dito sa hadith na ito na napakahaba, ay pinapatunayan, nilarawan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang parusa sa isang tao na nagsisinungaling. Ang parusa sa isang tao na pinapabayaan ng Quran, binigyan ng kaalaman ng Allah subhanahu wa ta'ala ng banal na Quran, at pagkatapos ng hukom nito, alam niya ang hukom nito, ang mga pamantayan nito, at pagkatapos ay nawalang bahala niya ito, iniwan niya ito ng walang sapat na kadahilanan na tinatanggap ng Islam, at hindi niya isinasabuhay kung ano ang mga nilalaman sa banal na Quran. Naway, pigilan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga alipin niya na nagsasabuhay, nagsusumikap na isabuhay ang banal na Quran, at nagiiwan at hindi nagpahabaya sa ulo o kaya pagsabuhay ng banal na Quran.
At gayon din, pinapatunayan dito ang parusa ng isang taong kanyang gumagawa ng riba. At gayon din ang parusa sa isang tao na kung saan nangangalunya. So dito ito ang mga malaking pagkakasala na kailangan ng isang Muslim magkaroon ng awareness, na kailangan ng isang Muslim magkaroon ng kaalaman ng mga bagay na ito. Magkaroon ng kaakibat na parusa pagdating sa paggawa nito, parusa na mangyayari sa kanya pagdating sa loob ng libingan. Naway ilayo tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala simula sa kaparusahan sa mga bagay na ito na ating nabanggit, at proteksyonan tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa mga pagkakasala, sa pagsuway sa kanya mga ipinag-uutos at pagsunod sa kanya mga pinagbabawal. At naway igawad sa atin ang gantimpala at habag sa ibang unang mundo, higit lalo sa kabilang buhay. Kabilang sa mga dahilan na mga gawain na magiging sanhi sa isang tao sa pagparusa sa kanya, maangkin niya ang parusa sa loob ng libingan, ay walang iba kundi ang iba pang mga bad deeds, mga tinatawag na ibang mga gawain na masasama. At tandaan natin, as tulad ng mga sinasabi natin kaya mga nakaraang lecture, na ang tao ipapakita sa kanya, papasukin niya sa mga bagay na gantimpala ni Allah subhanahu, tulad ng tinatawag na paraiso. Okay? Tahanan niya sa paraiso. Ngunit ang mayroong mga tao na sila ay ikukuno o kaya maantala o mapipigilan ang kanilang gantimpala na ito sa loob ng libigan sa pamagitan ng utang. So, pinalalahanan ko ang sarili at gayon din sa lahat ng mga Muslim na mag-ingat tayo sa utang. Dahil ang utang ay magsasanhi sa atin, magsasanhi ng pagpigil, pag-antala sa mga biyaya ni Allah subhanahu wa ta'ala na nakalaan para sana sa atin. Naway, ibilang tayo ng subhanahu wa ta'ala na sa mga hindi niya pinipigilan, hindi niya inaantala ang kanyang mga biyaya sa kanyang alipin. At naway proteksyonan tayo laban sa utang. At isa sa mga bagay na masamang epekto sa isang tao, sa isang bangkay, sa isang taong namatay sa loob ng kanyang libingan ay walang iba kundi ang utang. At ito ay naiulat mula kay Sa'ad ibn al-Atwal radiyallahu an, na ang kanyang kapatid na lalaki ay namatay at nag-iwan ng 300 dirhams. 300 dirhams at mga anak. At sinabi niya, gusto kong igastos ang 300 dirhams na ito para sa kanyang mga anak, para sa kanyang mga anak. Ngunit ang Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanya, ang iyong kapatid ay pinigilan o inantala ang paraiso para sa kanya. Okay, inantala ang paraiso dahil sa utang niya. Kaya nga't umalis ka at bayaran mo ang kanyang mga utang. So, si Sa'ad ay umalis ito at binayaran ang kanyang mga utang hanggang sa ito ay bumalik kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at nagsabi, O Propeta ng Allah, lahat ng pagkakautang ng aking kapatid ay nabayaran ko na. Maliban lamang sa 2 dinar na ang babae ay nag-claim na mayroon siyang utang na 2 dinar. Mayroong utang ang aking kapatid na 2 dinar sa kanya. Ngunit wala siyang batayan manay may papakita sa akin na mayroon utang ang kapatid ko sa kanya. Sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigyan mo ito sa kanya, ibigay mo yaon sa kanya dahil siya ay nagsasabi ng katotohanan. So, ito ay report mula sa mga Ibn Bukhari at gayon din kay sabi kay Nasayat ibaba. Muna sa ibang report na kung saan sa ibang hadith, narration ng hadith, sinabi niya dahil ang babae na ito ay nagsasabi ng katotohanan, nagsasabi ng totoo. So ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi sa kanyang sabi na ang sahabi na ito na kung saan yung kapatid ni Sa'ad bin al-Atwal ay siya ay napigilan o naantala ang paraiso para sa kanya dahil sa utang. So ang pag-antala ay maaring ipagkahulugan, maaring i-explain sa pamamagitan ng hadith, sa ibang hadith na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsabi he's being kept from paradise because of his death. Siya ay maantalahin, palagi ang antalain, sabihin wala
talagang naantala siya, parang nakakulong siya, hindi siya makakapunta ng paraiso, nakulong siya sa loob ng libingan lamang dahil sa kanyang utang. So napakalinaw dito na ang utang ay kailangan bayaran upang hindi maantala ang pagpasok natin sa paraiso. Insyaallah, naway hindi daway protection siya ni Allah subhanahu wa ta'ala at ibayo tayo sa mga bagay na ito ng pag-antala sa papunta sa paraiso niya. Mula sa ibang hadith na inaiulat may kay Samurai bin Jundub na kung saan ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay nagsala siya ng salatul janaza. Sa ibang narration ng hadith, nagsala siya ng fajar. At pagkatapos, nung matapos niyang may sa katuparan o may sa gawang pagdarasal, kanyang sinabi, meron bang isa sa inyong pamilya nung tao na ito, si Pulano bin Pulan? Meron ba isa sa inyong pamilya mula dito? So, ang mga tao ay natiling tahimik. Sapagkat pag nagtanong ang Propeta Muhammad sallam at tahimik ang mga sahaba, yung mga tao ito ay respeto kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At ito ay binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng 3 beses. At pagkatapos ng pangatlong beses na merong isang tao nagsabi, ito siya, meron dito ibig sabihin yung kamag-anak nung pinagsalahan niya ng salatu al-janaza. Kaya yung tao na ito ay tumayo mula sa likuran ng mga tao, likurang banda, nakaladkad niya ang kanyang pangbabang kasuotan. At si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi, ano ang nakapagpipigil sa iyo, na hindi sagutin ang aking katanungan sa loob ng 2 bises at ikaw ay sumutungkol lamang sa pangatlong bises. Sinabi niya, hindi ko binanggit ang iyong pangalan maliban lamang sa kabutihan. So dito sabi niya, si so and so, si Pulanos at si Pulan ay binpon Pulan ay siya ay na-detain, sabihin na antala, napigilan, nakulong siya sa loob ng libingan at papunta sa pagpasok ng paraiso dahil sa kanyang libingan, dahil sa kanyang utang. Kung gusto mo, sabi niya, ay maaari mong bayaran ang pagkakautang ng iyong mahal sa buhay, ng iyong pamilya which is nandito ngayon. Sabi niya, maaari mong itong bayaran kung gusto mo. Ngunit kung gusto mo naman, ay maaari mo din itong iwan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Maaari mo din itong iwan sa mga parusa ng Allah subhanahu wa ta'ala. Sabihin, kapag hindi mo ito bayaran on behalf sa kanya, ay paparusahan sa ng Allah sa mamagitan nito. So dahil mayroon siyang utang. So dito, nung narinig ng mga sahaba, narinig din ng tao na ito ay katotohanan, kung makikita mo lamang na ang kanyang mga pamilya at yung mga taong may concern, may concern sa taong itong namatay, ay binabayaran nila ang utang, lahat ng pagkakautang nung namatay na yaon. Hanggang sa walang sinuman ang humihingi pa, walang sinuman lumalapit pa para humingi o para mag-claim na mayroon pang utang sa kanila ang yaong namatay na yaon. So dito, alhamdulillah, napakalim na sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga hadith na kailangan ang utang ay dapat bayaran upang sa ganun hindi magsilbing kulungan o pagpigil o pag-antala sa isang tao, sa isang mananampalataya sa pagpasok sa paraiso dahil lamang sa utang na ito. Kaya nga, ang sinuman ang alam natin na mahal natin sa buhay, na alam natin na meron siyang pagkakautang sa kanyang kapwa-tao, kayamanan, sa pamagitan ng kayamanan, property at iba pa, pera, ay katotohanan, ay mas marapat, mas maganda na tayong mga mapahal sa buhay nila o may concern sa kanya na buhay pa, ay mas maina na magbigay tayo, bayaran natin ang kanyang pagkakautang on behalf sa mga taong mahal natin sa buhay na namatay. Sa kadahilanan, panatili natin yung mahabag sa kanila dahil subhanallah, kung ikaw ay nasa kalagayan na yaon, ay pipigilan ka sa pasok sa paraiso dahil sa utang, ay subhanallah, ay nakakaawa at nakakahabaan, abang-abang. So, bilang isang mananampalataya ay magkaroon tayo ng concern sa ating kapatid sa pananampalataya. Ito man ay mahal natin sa buhay, yung hindi natin mahal sa buhay, ito man ay natin kamag-anak, hindi kamag-anak, ay mas mainam sa isang tao ay bayaran o kaya mag-participate, sabihin natin mag-initiative, magsadaka mula sa kanyang sariling kayamanan para bayaran ang pagkakautang ng kanyang kapatid sa pananampalataya upang sa ganun ay sino man ang tulungan ni Allah sino man ang tumulong sa isang tao ay tutulungan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, inshallah subhanahu wa ta'ala. So dito ay napakaliwanag sa mga hadith ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
So inshallah ay pagpapatuloy natin sa susunod ang ating lecture. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.